Mula kay Random Pinas, mga kapatid, usapang alien ulit tayo, mga tol, no? Eto, alien sa Brazil. Sabing ganon, ang nakakagulat na katotohanan na sa likod ng Virginia UFO incident, mga tol. Alam naman natin dito sa ating daigdig, napakarami ng mga naitala na UFO incident. Napakarami na ring mga nilalatag na mga ebidensya na di umano'y nagpapatunay na totoo ang mga alien. Totoo ang mga extraterrestrial being na bumibisita sa ating mundo. Pero gayon pa man, mga kapatid, sa harap ng mga ebidensya, meron din naman kasing nagpapawalang bisa, no, doon sa mga inilalatag na ebidensya. Kaya sa haba-haba pa ng panahon, mga tol, wala pa ring 100% o matibay na proof na totoo ang mga alien, no? Kahit na alam naman natin, mga tol, na napakalaki ng universe, no? Technically, mga kapatid, kung pag-uusapan natin, tayo lang ba ang nilalang o tayo lang ba ang nabubuhay na nilalang? Siyempre hindi. Dahil lagi ko nga sinasabi, merong mga anghel, merong angel, no? Pinapaniwalaan kahit ng Kristyanismo dahil nakasulat yan sa mga Bible. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mga alien, mga katulad natin na nabubuhay sa ibang planeta na mas advanced ang civilization at kaya nilang magtawid-tawid sa iba't ibang mga planeta at bumisita na ba rito sa ating mundo. Yun ang laging gustong hanapan ng kasagutan ng siyensya. So ito, panoorin natin mula kay Random Pinas. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Sama-sama natin tong panoorin at sama-sama nating bigyan ng reaction and komentaryo. Ikaw pwede ka magbigay ng comment mo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Isang gabi ng January 1996, ang tahimik na bayan ng Virginia binulabog ng isang sere ng kakaibang mga pangyayari. Virginia. Kakaibang object ang nakita sa kalangitan. Yan, tulad na lamang nitong mga flying object na to, mga tol. 'Di ba? Yung iba talagang naiiwan na lamang sa nakahang ng walang kasagutan, 'di ba? Nananatili silang mystery, 'di ba? Walang explanation. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Yan yung mga, alam mo 'yon, naiiwan sa isip natin na baka nga totoo, may alien talaga, 'di ba? Na di kalaunan natabunan ng pagsabog ng balita ng isang misteryosong UFO crash na agad naman tinugunan ng lokal na otoridad na siya nagdulot ng ilang pagdududa. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay nangyari ilang araw matapos ang insidenteng ito nang magpahayag ang tatlong batang babae na nakakita sila ng isang nilalang na tila hindi nanggaling sa mundong ito. At sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang balita ng isang government cover-up pagdating ng mga military vehicles at nilang sinasabing Men in Black na sumubok patahimikin ng mga saksi. Naghinala mga residente na hindi lamang ito isang simpleng UFO sighting, kundi isang biological encounter sa isang extraterrestrial. Sa kabila ng mga sikreto, kumalat pa rin ang istorya at naging kilala ang Virginia bilang Roswell ng Brazil. Totoong extraterrestrial encounter ba ito? Serye ng mga kakaibang pagkakataon o isang komplikadong government operation? Yan ang ating aalamin. Ang mga lihim sa Virginia incident nakabaon sa ilang layers ng pagtatanggi at magkakasalungat na testimonya. Ngunit isang tanong ang nananatili, ano nga ba ang talagang nangyari sa maliit na bayan ng Virginia ng gabing iyon? January 13, 1996, isang piloto na si Carlos De Souza ang nagmamaneo sa 100 malapit sa Virginia nang biglang may isang metallic object ang lumitaw sa kalangitan at tila hindi normal ang galaw nito. Hindi normal na aircraft, cigar shape, halos sing laki ng isang maliit na bus. Tila may yupi ang ilang parte ng craft. Sa gilid nito may sira, may lumalabas na usok. Makikitang ilang parte ng craft nakakalas pa isa-isang nahuhulog sa lapag. Walang tunog na siyang katakataka para kay Carlos dahil walang propulsion system ang makakapagpaliwanag ng ikinikilos ng craft. Hininto niya ang sasakyan. Pinagmasdan ng craft habang pababa ito sa isang field. Sa puntong ito napagdesisyonan niyang puntahan ng field para mag-imbestiga. Pagdating sa field, hindi maganda ang amoy. Nakakasulasok na ammonia at sulfur. Habang naglalakad sa field, nakakita siya ng ilang parte ng debris na nakakalat sa ground. Metallic ang itsura, mainit pag hinahawakan. At sa puntong iyon, nakita niya ang isang hilera ng military trucks papunta sa lokasyon.
Di nagtagal na puno ang lugar ng mga sundalo ng Brazil at pinaalis si Carlos ang lugar nang walang anumang paliwanag. Misteryoso ang pangyayaring yan pero ang talagang nakakagulat nangyari pagkalipas ng 1 linggo. 7 araw ang lumipas, 12 a.m. ng January 20, 1996, ang North American Air Defense Command o NORAD kinontak ang Brazilian counterpart nila, ang Sindacta. Nagbigay ng babala ang NORAD na isang unidentified flying object ang na-detect sa direksyon papuntang state ng Minas Gerais. Ang impormasyong yan, isiniwalat ng isang anonymous Brazilian Air Force officer sa isang ufologist na si Vittorio Paccaccini. 1:15 a.m. kadalasang mapayapa sa farm ng mag-asawang si Oralina at Eurico de Freitas. Pero nang gabing iyon napansin ni Oralina na hindi mapakali ang mga baka. Nag-iingay ang mga ito. Tinawag niya ang kanyang asawa. Binuksan ang bintana para tingnan ang mga alaga. Usually, itong mga hayop talaga unang nakaka-detect, no, kung may mga nangyayari. May kita mo nagbabago sila ng reaksyon. Palimbawa, pag may paparating na lindol, paparating pa lang mga tol, no? Tayo hindi natin alam pero sila nagpapanik na sila. May kita mo nagbabago na agad yung kanilang mga behavior. Kaya mapapansin mo talaga parang may mangyayaring hindi maganda, may nangyayaring hindi maganda kasi iba ang kinikilos ng mga hayop eh. At doon nakita nila ang isang glowing object sa kalangitan. Tila metallic ang craft, may usok na lumalabas. At para kina Oralina, tila may problema ang UFO. Sa loob ng 40 minutes, tinitingnan nilang craft hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Kinaumagahan, kabi-kabilang tawag ang natanggap ng Virginia Fire Department. Reports ng strange creature ang nakita sa area ng Hardim Adere, isang lugar sa Virginia. 1 p.m. may ilang reports na may ilang uniform military men na ang nasa lugar. May hinahanap daw ang mga ito. 3:30 p.m. 3 batang babae na sila Lilian, Valkyria at Katya ang nakakita ng isang creature sa damuhan malapit sa kanilang tahanan. Ang creature nakaluhod, tila may sakit na nararamdaman. Maliit, oily brown skin, malaki ang ulo, pula ang mata. Yan ang description ng mga bata. Ilang minuto nila itong tinitingnan at nang bahagyan lumingon ng creature, nagtakpuan ng mga bata dahil sa takot na demonyo ang nakita nila. 5:30. Alam mo yung mga ganong klase ng ng itsura, no. Depende kasi kung saan nagmulang lugar kasi nag-a-adapt di ba? Katulad na lamang mga kapatid. Eto for example, kasi syempre iniisip natin ano kaya itsura kung sakasakaling totoo may mga alien, no. Ano kaya pwede nilang maging itsura, no? So yung mga ditong description, kung may isip mo, depende kasi kung saan sila nagmula. Parang dito halimbawa sa daigdig natin, kapag nagmula ka sa harsh environment, 'di ba, nag-a-adapt doon yung itsura mo. Katulad na lamang ito, yung mga anglerfish, 'di ba? Total na pag-uusapan naman natin yung mga itsura. Tingnan mo, yung ibang-iba yung itsura nila sa mga normal na isda na nakikita natin, 'di ba? Yung isda na masarap ulamin, isda na hindi naman nakakatakot tignan. Pero tignan mo yung itsura ng anglerfish, mga kapatid, 'di ba? Parang mga alien din yung itsura nila kasi galing sila doon sa pinaka malalim na parte ng dagat kung saan wala ng liwanag, 'di ba? Wala nang halos oxygen doon, sobrang taas ng pressure. 'Di ba? Nag-a-adapt doon yung katawan nila kaya tingnan mo iba rin yung itsura nila eh. Kaya kung merong mga ganitong nakikita sila na ganito ang itsura, iba ang balat, iba ang siguro dahil doon sa kanilang pinanggalingang lugar, nag-adapt na rin siguro yung kanilang sarili, no. Kung totoo man na may alien, di ko sinasabing totoo mga tol. Pero kung ganun man ang itsura nila, depende kasi yung kung saan sila nagmula. Tulad na lamang ng mga nilalang na makikita natin mismo dito sa ating daigdig, na iba rin ang itsura depende sa kanilang pinagmumulan. Kung harsh environment, kung matindi ang environment na pinagmulan nila, may kita mo sa itsura nila. Example, anglerfish, di ba? PM, isang 23-year-old police officer na si Marco Eli Cherice ang nakahuli sa isa sa mga creature gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nilagay sa kanyang sasakyan at dinala sa ospital. At allegedly, namatay ang creature sa ospital. Kinagabihan nilagay ang creature sa isang military truck at inilayo na ito sa lugar. Sa mga lumipas na araw, samut-sari pa ang reports ng extraterrestrial sightings. At pagdating ng January 23, 1996,
Ilang witnesses ang nagsabing nakakita sila ng isang military convoy na paalis ng Virginia. Dala-dala ng mga ito mga nakolekta nilang katawan ng mga extraterrestrials para pag-aralan ng mga scientist sa State University ng Campinas. At sa hindi inaasahang pangyayari, noong February 7 nagkasakit at na-ospital ang police officer na si Marco Eli Cherice at ilang araw ang lumipas. Namatay ito. 2022 nilabas ang isang documentary ni James Fox. Yan na yung The Moment of Contact. Dito naglabas ng ilan pang detalye at witnesses sa Virginia UFO incident. Isang di pinangalan ng militar ang nagsalita at sinabi niyang mula sa ospital ng Virginia, dinala nilang extraterrestrial papuntang ESA military base. Pagkatapos ay dinala nila ito sa ESP-6 Army Base. At dito na pagdesisyon ng dadalhin sa US ang katawan. Ayon sa air traffic controller ng base na si Jose Manuel Fernandez, 2 helicopter ang umalis ng base patungong Virginia at pagbalik nito ay may daladala na itong kung anuman na siya namang ipinasok sa isang USAF plane, United States Air Force. Ayon sa ilang military witnesses, sa puntong iyon, US military na ang nag-take over sa operation. Makalipas ang ilang buwan, sinasabing sinubok patahimikan ng mga witnesses. Pinuntahan ng ina ng 3 batang babaeng nakakita ng extraterrestrial, si Donna Luisa. Ayon sa kanya, may mga taong nagpunta sa kanyang tahanan at sa kanyang description ay tila men in black ang mga ito. May dala daw briefcase na may lamang pera. Ibibigay daw ang mga pera kung babawiin ng mga babaeng kanilang statements. Tinanggihan ito ni Donna. Isang importanteng witness sa insidenteng ito ay si Eric Lopez. Siya ang partner ni Marco Elis Cherice. Naroon siya nang nahuli ang extraterrestrial. Tinulungan niya si Marco na ilagay ang extraterrestrial sa sasakyan. 2 silang nagdala nito sa ospital. Sa 25 years, hindi siya nagsalita sa insidenteng ito. At nang pinuntahan ng crew ng The Moment of Contact si Eric Lopez, nagalit ito. Binanta ang babarili ng crew kung hindi sila aalis. Ang Virginia UFO incident ay isa sa pinakakapani-paniwalang kaso ng UFO at alien encounter. Pero gaano kaya ito katotoo? Eto na. Eto yung gusto ko kay Random Pinas eh. Pag-iisipin tayo eh. Sa totoo lang, mahirap itong patunayan at mahirap ding sabihin hindi totoo. Wala kasing kahit isang physical evidence na magpapatunay ng pangyayari. Lahat ng istorya mula lamang sa mga testimonya ng mga witnesses na sa paglipas ng panahon, nag-iiba-iba na rin. Sa pag-research ko ng topic na ito, iba-iba ang istorya, ang timeline, ang mga naisulat, ang mga sinasabing testimonies. Mahirap ihiwalay ang totoo at hindi. Gusto kong paniwalaan ng mga witnesses dahil bakit naman sila magsisinungaling, lalo na kung hindi naman sila kikita ng pera dito. Pero ilang witnesses ang nakatanggap ng bayad para sa isang interview. Ayon nga sa Wall Street Journal, ang 3 babaeng witnesses hindi magpapaunlak ng isang interview kung walang bayad ng at least $200. Siyempre pinabulaanan ito ng 3 babae. At sa totoo lang, nabuo lamang ang Virginia UFO incident nang naisa publiko na ang istorya ng 3 babae. Kaya't ang iba pang mga witnesses lumabas lamang nang napanood o nabasa na ang testimonya ng 3. At nang inireport ng 3 ang sighting ni hindi nila sinabing alien ito, wala ring UFO. Mukha daw itong demonyo. Yan ang sabi nila. Sa mga panahong iyon kasi, Chupacabra ang sikat na mga panahong iyon. Isang local UFO researcher lamang ang nagsuggest na alien ang creature. Pero ano ang official explanation ng militar at police? Posibleng ang nakita daw ng 3 babae ay isang lalaking may kapansanan sa pag-iisip na si Mudinho, Luis Antonio de Paula ang tunay nitong pangalan. Nababalutan raw ng putik noong panahong iyon ang lalaking ito dahil sa malakas na ulan na siyang inakalang isang space creature ng magkakapatid na Silva. Sabi ng mga babae hindi daw si Mudinho ang nakita nila dahil kilala daw nila si Mudinho, pero sa original report hindi daw nila kilala si Mudinho. Maari nagsisinungaling sila, ngunit maari ding hindi. 25 years na ang lumipas, posibleng maiba na talaga ang kanilang testimonies. Ito yung sinasabi natin mga kapatid kung bakit sa kabila ng napakaraming mga bagay o mga testimonya, pahayag, mga ebidensya ng di umano'y extraterrestrial o alien, hindi pa rin ganun katindi yung proof of evidence na nag-e-exist talaga yan. Kasi
ano sila kumbaga nagkakaroon ng labanan sa kontra at sa pabor mga tol. Hindi mo tuloy malaman kung sino totoo doon sa dalawang 'yon mga tol, no. Isa lang talaga masasabi natin mga kapatid, no, na hangga't hindi talaga napapatunayan o wala talagang physical evidence na makapagsasabing meron nga etong mga extraterrestrial na to o mga katulad nating nilalang na nakatira sa ibang planeta, mananatili pa rin tong kwento na naglalaro sa ating mga isipan, di ba? Nang unang sinabi ni Donan tungkol sa mga taong pumunta sa kanyang tahanan, sinabi niyang may implication lamang na babayaran sila kung babawiin ang statement ng 3 babae. Pero nang tumagal na, nadagdagan na ng briefcase na may lamang pera. Nadagdag na rin na ang itsura ng mga taong pumunta ay tila Men in Black. Maaaring totoong may nagpunta sa kanyang tahanan pero hindi na natin alam ang kumpletong detalye. Ang mag-asawang nakakita ng UFO sa kanilang farm, di kalaunan sinabing 1 linggo nang mas maaga nilang nakita ang UFO. Hindi ba nila matandaan kung kailan talaga nangyari ang encounter? Ang police officer na namatay, may cyst sa kanyang braso. Meron na ito bago pa man mangyari ang sinasabing insidente. Inoperahan ito ngunit kumalat na ang infection na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa unay wala naman talaga sa istorya si Marco. Kapatid lamang niya nagsabi ng kanyang involvement tapos kumalat na ang istorya. Nagkaroon ng official report ng Brazilian military, lagpas 1,000 pahina. At ayon sa report ni hindi naka-duty si Marco ng gabing iyon. Ang military vehicles, training exercise daw. Sa ospital sinasabing may mga nakakita ng aliens. Pero ayon sa report, mag-asawang may dwarfism daw ito. Manganganak daw ang babae. Tila reasonable naman ang ilang mga paliwanag. Pero kaduda-duda din ng ilan. Mag-asawang may dwarfism? Tila may totoong cover-up ang nangyari. Nagkaroon pa ng press conference ang military tungkol dito. Pero kung totoong wala lamang ito, bakit kailangan ng press conference? Bakit kailangan ng 1,000 pahinang report? Para lang pabulaanan ng mga pangyayari? Sa documentary ni James Fox, maraming in-interview, may mga witnesses na kapanipaniwala. Mga doktor, staff ng ospital, Brazilian military personnel, nagsasabing totoong nangyari ang mga ito. May mga nagsalita, may mga ayaw magsalita, nakablur ang mga muka, binago ang mga boses. Hindi din detalyado ang mga kwento. Pero maaring dahil kaya sa matagal na itong nangyari, nakalimutan man nila ang mga detalye, hindi ibig sabihin ay nagsisinungaling na kagad sila. Ngunit wala ring paraan para malaman kung totoo ang mga sinabi nila. Kung magsasalita lang sana si Eric Lopez, pwede sana niyang kumpirmahin ang nangyari kay Marco. Kaso handa siyang barilin ng mga taong magtatanong sa kanya tungkol dito. Meron kaya siyang ikinakatakot? Sa ngayon, ang Brazilian government at military itinatanggi pa rin ang pangyayari. At kung totoong nakipag-ugnayan nga sila sa US Air Force na mga panahong nangyari ang insidente, alam nating eksperto ang mga ito pagdating sa cover-up operation. Kaya nilang palabasin na ikaw yung gumagawa ng kwento. Kahit halimbawa, sabihin natin genuine talaga na kasaksi ka, nakakita ka, totoo. Sabihin natin totoo talaga nakakita ka. Pero mga tol, kayang-kaya nilang gawing sinungaling ka. Parang gano'n ang mangyayari. At the end of, paglipas ng panahon, talaga magmumukhang ikaw na sinungaling, ikaw na yung ibabash, ikaw na yung pagtatawanan. Kasi nga, sino ka ba? Isa ka lang ordinaryong tao ang nagsasabi, militar, di ba? Titigil ka na lang. Titigil ka na lang at babawiin mo na lang talaga yung sinabi mo. Sarilinin mo na lang yan kaya sa pagtawanan ka, tawagin kang baliw, di ba? Iwasan ka ng mga tao. Anyway, bilang isang Pilipino, bilang isang tao, nabubuhay dito sa daigdig natin na punong-puno ng misteryo mga tol at mga samot-saring kwento na hanggang ngayon na hindi natin maipaliwanag. Ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin mula rito kay Random Pinas? Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanya para sa mga ganitong content mga tol. Napakahusay nito ni Random Pinas mga tol. Mag-e-enjoy ka sa kanya mga video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.